kumbaga yung sweldo, akma siya doon sa bilihin. Yeah. Mag-aaral ka pa rin sa good living. Mm-mm. Unlike sa na parang kahit mabali-bali na yung likod mo, ganyan-ganyan, pakiramdam mo, hindi ka pa, wala ka pa rin good living. Parang sabi nga nila sa Philippines, parang it's not living anymore, it's surviving. Sabi kong ganun sa kanya. You can say whatever you want to say to me. Sabi kong ganun. Pwede mo akong tawaging shit, whatever, idiot. Sabi kong ganun sa kanya. Pero, don't lay your hands on me. Sabi kong ganun sa kanya. Hi guys, welcome back to my channel. Again, this is Anyam, and for today's topic, for today's video, I would like to continue my mini podcast edition, and I would like to share to you guys today the conversation I had with my fellow Filipino nurse. He is in Germany right now. He works and lives there, and he's gonna share to us his struggles, winning moments, his journey, and disclaimer lang. So this podcast edition, this is just us sharing you our journey, our experiences, and giving you information. This is not just about encouraging you or discouraging you or giving you hope or giving you false hope. This is all about the reality that we have here in Europe working as a nurse. So this is it. Finally, makakausap ko na si Otits. Well, actually guys, nakilala ko siya sa TikTok. I saw his video, so sobrang tuwan-tuwa ako sa kanya kasi pinapakita niya doon yung reality ng life of an OFW sa Germany. So, naka-relate ako sa mga videos niya. Kaya, minessage ko siya directly and asked him kung pwede siyang mag-guest sa akin to this mini podcast. And he said, yes, thank you for your time, Otit. Salamat for Hi, thank you guesting. so much. Thank you for Yeah, inviting me. thank you. May ano pa ba? May introduction. Kasayo ba ako? Hindi, joke. Hindi naman. Okay naman kung gusto mo. Eh, as... Parang, Tix, tagasan ka. Tapos, pwede din, but, pwede. Yeah. Hindi, let's do this light and fun. Pwede mo bang ma-share sa kanila or sa akin na rin kung ano yung nursing background mo and taga saan ka and paano ka nakarating ng Germany? okay. So, na-graduate ako ng 2014. Yeah, 2014. And then, I work as a pediatric nurse sa Philippines for 2 years. And then, nag-ER din ako, ER nurse. Tapos, medical surgical nurse. So, parang, engasam, yung erfarungan ko, it's like 6 years to 7 years. Parang And then yun, tas dumating ka na sa point mo na parang at that time kasi parang yung sweldo ng nurses sa Philippines is just like 400 pesos a day. Tapos ano pa yun, grabe, sobra yung dark days ng mga nurses. Yun talaga yung pinaka-dark days ng mga nurses na parang sobrang daming nursing sa Philippines. Correct. Kailangan every 6 months lang yung contract nyo sa City Hall. Tas kung magre-renew kayo ng contract dahil sa sobrang dami yung nag-a-apply, bubunot sila. Talaga? Parang raffle? Yeah, pag nabunot yung names mo, mako-continue yung contract mo. mo. Kasi sobrang dami nyo eh. And you need experience para makapag-apply ka, diba? So, ayun. So, tais-tais lang, ganyan. Okay naman yung 400. Tipong fishball ka lang talaga. Walang na siya. Hindi makapag-travel. Tapos dumating ako sa point na parang yung mga batchmates mo, na parang everyone, na nasa UK, nasa US, tapos nagpipicture na parang, oh my God, that's what are you doing with your life? Na parang, ganyan ka lang, parang ganon. Kasi di ba, aminin mo naman, pag nasa Philippines ka, parang yung basihan ng lahat, successful ka, kapag ka nurse ka, is kapag ka nasa abroad ka na. Oo. Parang yun na ina-expect sa'yo na kapag nag-nurse ka, even your family, na pag nursing graduate ka, mag-a-abroad. Totoo. Yes. Tapos pagka may like family gathering, sasabihin sa'yo, oh, kailan ka mag-a-abroad, ganyan, sinasayang mo lang yung pagiging nurse mo, ganyan. Yes. And hiring sa ganito, hiring sa ganyan.
Sabi ko, "Akala niyo ba gano'n kadali magte-take ka ng IELTS, ganito, Mm. ganyan, kung ano-anong exams and shit," ganyan. Tapos pandemic came, pandemic, pandemic, nagkaroon ng hiring sa Germany. Ay, no, bago pa pala yung pandemic. Parang nape-pressure ka na nga dahil sa Mm. pressure ng parents mo, pressure ng mga batchmates mo, yung iba doktor na, tapos ikaw Mm. yung sweldo mo 400 a day pa din, Hmm. 'di ba? Lunch mo kwek-kwek pa din, parang gano'n. Tapos tapos at that time, ayun na, nag-apply na ako ng Germans. Actually, ang nagsabi sa'kin na mag-abroad ako is yung ex ko. Wala akong pang ideas at that Okey. time. Okey. Kasi nag-took ako ng I took IELTS tapos parang 2 points na lang. Hindi ako pumasa sa writing. Sa Sabi ko gano'n, Kasi parang ang IELTS may meron silang band na gusto, 'di ba? Na for 8 example, ata I think. Hindi ko oo, alam, may 7 parang requirements gano'n. depende sa bansa. Kasi nag-IELTS din ako before, parang 1 point nga lang, hindi umabot dun sa band, so hindi Oo, accepted. Pero that doesn't mean na bagsak yung IELTS mo or yung English language mo is not proficient enough. Kumbaga meron talaga, every country may gusto silang level. Yeah. totoo. I Yeah. remember at that time, ang pinaka-topic sa'kin dun is slow food versus fast food. Yun yung Ah, ira-writing ko. Sabi ko, "What the oo. heck, hindi ko 'to alam." Sabi ko, "Hindi ko 'to alam." Wala akong ideas sa fast food, hindi ko talaga makakalimutan yun. Tas ayun na, tas parang depress-depressan ka, parang ganyan, "Oh my God, Mm. parang dito na lang talaga ako sa Philippines, parang Philippines. Mm. dito na lang talaga ako nakatadhana," parang gano'n. Tas Mm. yun, naalala nung yung ex ko may nakita siyang parang, verbong Mm. advertisement sa Facebook na hiring ng Germany kahit walang experience, kailangan lang mag-aral, ganyan. Tas Mm. sinend niya sa'kin. So parang, okey, let's try. Para kasi marami ka na rin ka-batch na nasa Germany na din, 'no. Mm. Tapos yun, nag-aral ako ng German. Tapos parang there were times na parang naisip na rin ako na, "Ay, hindi na 'to para sa'kin." Kasi ang tagal ng process, inabot ng almost 2 years or 3 yung process niya. Mm. Kasi inabutan kami Tagal ng talaga. pandemic. Mm. Inabutan kami ng pandemic, nung nag-B1 kami, nag-stop siya. Tapos hindi pa alam kung papaano yung gagawin. Oo. Kasi parang ano kami, as a classroom setup. Tapos nun, after that, nagkaroon ng pandemic. So parang walang idea lahat kung papaano yung gagawin na process, ganyan. So nag-stop Mm. siya. Nag-stop siya ng, nag-stop yung classes. So sabi ko, okay, ganyan, ganyan. Sabi ko, hindi na to para sa akin. Parang hindi ko na talaga, ayoko na, parang ganon. Oo. Tas ang ginawa ko, nag-apply naman ako ng Canada. Parang nag-apply ako ng Canada. Pero ang magiging entry ko sana is student visa. Student. Nandun yung pinsan Mm. ko. So naka-process na, nagbayad na ako ng process ng papers. Ah, Okey na lahat ng okey. papers. Mm. Nag-take ulit ako ng IELTS. Oh. Pagka-take ko ulit ng IELTS, okey naman na, ganyan, ganyan. Kasi mas mababa ang IELTS sa ano, sa Sa Canada, eh. Kung student lang, parang Oo. hindi katulad ng Kapagka nurse talagang UK. applyan mo, mas mataas, 'di ba, ang requirements? Oo, Mm. UKVI. Mm. Pagkatapos nun, ayun na, ayun, apply-apply, ganyan, ganyan. Tapos nun, nag-take na ako that time ng exam ng Mm. German, pumasa na rin naman. Tapos habang pina-process yung papers ko, naka-receive ako ng email na parang dumating na yung visa ko ng Ah, Germany. going to Germany. Oo, so tinurn down ko yung Canada. So parang I pray for that, na parang, "Oh my God, is this Germany is really for me or not?" Parang kasi Mm. ongoing din yung Canada ko, eh, parang tapos yun, sabi kong gano'n, "Okay, let's go to Germany." Ayun, kaya Oo, andun ako sa Germany. that's the journey. Grabe 'no, hindi hindi madali. Ang dami ring mga pinagdaanan talaga na Ay, grabe. Grabe, dumating talaga ako sa point na parang nakaka-pressure, eh. Parang iniisip mo sa sarili mo, ganyan ka na lang ba? Hanggang ganyan ka na lang. Kasi mm. nakaka-pressure yung mga ka-batch mo. Though, naging inspiration mo rin naman sila na parang sila nga kinaya nila, eh, why not Oo, ikaw? 'Di mo ba correct. kakayanin, 'di ba? Parang gano'n. Mm. Naging inspiration mo naman sila. Sila. Nainggit ka, gano'n. Yung inggit mo naging parang Oo, actually isa siya sa magandang ano, magandang motivation, yung inggit minsan nagiging ano siya, 'di ba, parang force sa'yo to do something good na okey, I think totoo. I need to ano, 'di ba, kailangan ko ng gumalaw. I need to do Totoo. Tapos inggit something. na inggit ako sa kanila, yung parang naka-coat ng fur coat, ganyan. Tapos may Oo, mga snow-snow, parang, "Oh my God, dapat dito talaga ako," ganyan, ganyan. Tas hindi oo.
Tapos yun, pagdating ko dito, sabi ko, hindi naman sa akin sinabi. Ganito pala yung buhay dito. But yeah, nakapag-adjust naman. So, yung So, nung nag-apply ka through agency and then, kinover ba nila yung language training mo? I mean, sinagot ba nila? lahat covered nila Lahat, lahat. 'di ba? So, cover lahat until the exam, cover siya. And then yung pagpunta mo rin sa Germany. Yeah, lahat. Lahat, 'di ba? So, Ultimo which sa is good, tren, 'di sa ba? bahay. Mm. Lahat. Mm. Lahat, which is Tapos pagdating namin ng Germany, pinangutang nila kami ng ano ng ay parang 3,000 euro ata yung pinangutang sa amin nun or 1,500. Hindi ko na maalala. parang Parang yung 3,000 euro. pang-starting. May pang-start. Mga pang-start ka. Tas, tapos binayaran namin siya ng 8 months. Kinakaltas Siya yung pa sweldo ng 8 konti-konti. months. Yeah. Which is Yeah. also good, 'di ba? Para pang-start. Hindi mo na kailangan mangutang, meron ka ng pang-start, 'di ba? Pang-starting dun sa Oo. paglipat mo. So, paano yung first few months mo sa Germany? Pwede mo ba i-share? Ay, super hirap. Kasi yung dating ko dito, ano siya herbs. Ano ba yung English ng herbs? Ano ka na sa English? Fall, no? Yeah. Like September, All parang magpapalit na ng season. season. Mhm. Papunta na siya ng winter. Yeah. Yung unang ano ko ng Germany, unang impression ko, sa train pa lang, pagsakay ko ng train from Frankfurt, tapos papunta na sa city ko, parang sabi ko ganun, sa bundok ba ako mapupunta? Kasi puro bundok yung dinadaanan, tapos walang mga city, like walang mga building, walang ganun. Puro talaga bundok. Tapos pagdating ko ng city ko, tapos ang gray, sobrang gray, Oo, kasi sobrang fall dilim. season. Yeah. Oo, grabe, parang sabi ko sobrang dilim, parang ganun. Yung first 3 months, okay lang, kasi sa bahay ka lang eh. Parang nag-aaral pa lang kasi kami that time ng for Orkunde, parang ganun. Mhm. So parang hindi pa kami nag-duty at that time. Mhm. Tapos nun, pero nung nag-duty ka na, siguro pinakamahirap sa akin yung mga first 4 months na. Kasi dumating na yung winter. Tapos totoo talaga yung, totoo yung winter depression, totoo talaga siya. Yes, correct. Totoo yun, guys. Kapag na-experience nyo yung gigising ka madilim, pag uwi mo galing trabaho, madilim na ulit. Yeah. Tsaka walang tao sa kalsada, walang naglalakad, titingin ko sa bintana, walang tao. Parang, grabe, iba talaga yung feeling ng winter. Malungkot siya, as in. So, kamusta Yeah. naman yung working environment, the first few months? Yung first few months, syempre nag-a-adjust ka pa sa language. Medyo mahirap talaga siya kasi hindi mo talaga maintindihan. There's one time, sabi sa akin nung patient ko, kasi magsusuot kami ng sapatos, tapos sabi niya ganon, Schuhlaffel, sabi niya ganon, kannst du mir bitte die Schuhlaffel geben? Ibigay mo sa akin yung Schuhlaffel. Lumabas ako, paglabas ko, kumuha ako ng Loffel, Kuha ka ng kutsara, kutsara. Yes. tapos binato niya sa akin yung kutsara. Oh, no. Hindi niya sa akin binato niya sa floor. Ano yung binato Parang, niya? I mean, devastated siya, inano niya lang, binato. Pero syempre mesh. yung feeling mo noon, di ba? Parang na-feel mo na parang, wait, ano ba? Parang bobo ba ako? Mm. Hindi ko naintindihan? Or na-feel mo ba yon? Kasi na-feel ko yun during the first few months ko sa Germany noon before. Kapag, Sobrang pakiramdam mo talaga dito, ano ka, parang tingin mo sa sarili mo, tingin nila sa'yo, tanga ka. oo, di ba? Na parang lagi kang minsan pinag-uusapan kahit na medyo naintindihan mo yung iba. Or kapag may mga hindi ka naiintindihan, naiirapan ka. Pero sa akin kasi yung una, parang oo, ano siya. Pero eto na, nung huli-huli na, wala na nung papasok na dito, sa lalabas na lang din. Okay na. Mm-mm. Meron pa experience one time, meron akong katrabaho. German yun. Di ba kasi dito, pagka nagbigay ka ng food, ilalagay mo sa cart yung tablet, yung tray. Mm-mm. Ilalagay mo sa, Oo, ilalagay mo, ibabalik mo. isusuritiran mo siya, di ba? Oo. Parang gano'n. Di, binalik ko siya. Pagkabalik ko, ang gusto nung kawork ko na German, babae yun eh, ang gusto niya, pagpatong-patungin, parang tatanggalin mo yung tablet, papatungin mo, ihiwalay mo. Talagang, ordentlish. Sabi kong ganon, sige, gagawin ko yan mamaya. Sabi niya, niche pizza, yet, sabi niya ba ganon sa akin. Mm. Tapos sabi kong ganon, sinabi ko na sa'yo, gagawin ko mamaya kasi busy pa ako. Hawak-hawak kayong tablet. Mm.
binagsak niya yung tablet sa cart. Sobrang ano siya, sobrang parang bad trip Yes. siya. Mm-mm. Binagsak. Pero nung pagsabi niya kasi sa akin na niche pay diet, sinila niya yung damit ko. Oh, okay. Mm-mm. Ang ginawa ko, binagsak ko rin yung ano, yung tray. Sabi ko, nag-English na ako kasi bago pa ako that time parang 3 months pa lang. Binagsak ko yung tray. Sabi ko gano'n sa kanya. You can say whatever you want to say to me. Sabi ko gano'n. Pwede mo akong tawaging shit, whatever, idiot. Sabi ko gano'n sa kanya. Pero, don't lay your hands on me. Sabi ko gano'n sa kanya. Yeah. Tapos, tapos yun, nakita siya ng lightering. Kasi parang nabad trip ako at that time. Tapos pumunta naman ako sa CR. Nagilamos ako ng mukha. Kasi hindi talaga ako iiyak. Sabi ko hindi ako iiyak. Mm-mm. Hindi ako iiyak. Sabi ko gano'n. At Mm-mm. tapos, nakita ko ng lightering. Hindi ko siya pinapansin. Kasi bad trip na talaga ako. Tapos tinawag niya yun nga, nakita niya rin yung nangyari. Tapos yung tinawag niya, pinagkamay kaming dalawa, tapos nag-sorry siya sa akin. Tapos ang sabi niya sa akin, sabi niya, insured digong, sabi niya ganun, parang stress lang kasi ako, ganun, ganun, bla, bla, bla. Tapos sabi ko ganun sa kanya. Sabi ko, naglalayo na, sabi ko ganun sa kanya, nagtatrabaho kami dito, wala kaming kasama. Is abide sa Alina, sabi ko ganun sa kanya. Yung magulang ko, yung pamilya ko, thousands kilometers away sa amin, sabi ko ganun. Uwi Yeah. ako ng bahay ni isa, sabi ko ganun. Wala akong pamilya, stress din ako, pero hindi ko pinapakita sa'yo na stress din ako. Sabi ko gano'n sa kanya, lahat tayo may problema. Correct. Yes. Tapos after nun, nung mga after nun, ano na siya, medyo mabait-bait na siya, hindi niya na ako pinapakainamanan, gano'n na yun. Mm-mm. Kasi So, pag nag-ya ka lang, sa umpisa kasi mag-ya ka lang parang pag sinabi niya na, gawin mo to, ya, pag gano'n. Tapos lumalaban ka na, dun medyo, ano na na ano na sila. sila, oo, parang sabi, lumalaban na. Yeah. Ayun, pero mahirap siya. Kaya kung bago, yung sa mga bago, kung kailangan mo lumaban ng umpisa, lumaban ka na. Mm-mm. That's true. That's really true. Kasi, kailangan din natin na medyo i-ano yung self natin na hindi lang tayo laging nasa. Although hindi pa natin masyadong naiintindihan yung German, we can speak for ourselves as well. 'Di ba? Kahit na bali-bali yung German mo, if you have to give your opinion, please do that. And yun nga, yung sinabi ni Otits na kung medyo bago-bago pa lang, pag alam mong hindi na tama, kasi may mga times talaga na medyo hindi na talaga correct medyo na ano na yung personality mo. So you have to step up and you have to voice out as well, 'di ba? Yeah, kasi das ist nicht männlich, no? Hindi siya makatao. Kaya Hindi kailangan mo talaga. siya. Oo. Pero, Talaga. naiintindihan ko naman one time. Kaya nga dun sa video ko na, sige, tago-tago ako. Kasi totoo, ginagawa ko yung magkatago na lang ako kasi makipag-argue ako. Kasi I don't speak German that well. Ayun Yeah. ako, magkatago lang ako, ganyan-ganyan. Mm-mm. Oo, lahat yun. Like, yung parang, kasi sila tamad sila Hindi naman tamad, hindi naman lahat. Pero pagka nakita ka nila na wala kang gagawin, utusan ka niyan. So, ginagawa ko, pagka nakita ko na papunta na yung lettering ko dyan, papasok ako, kunwari may ginagawa ako. May busy ka na. Ganon. Busy-busy ka na, 'di ba? Hindi ka pwede dito magbida-bida. Pag nagbida-bida ka sa Germany, pagawa sa'yo lahat. O ayan, sa mga nagbibida-bida sa Pilipinas na pupunta ng Germany, please be careful pagdating nyo. So ano naman, let's move on naman dun sa positive side. Yung quality of life, for example, the cost of living. Okay, quality of life, okay naman siya. Nung una parang lungkot kapag ka mag-isa ka lang. But then, masasanay ka din na parang pag nung umuwi nga ako ng Pilipinas, naiingayan na rin ako masyado. Parang Yes. Yeah, maiiyak pa. parang okay, naintindihan ko ng mga German kung bakit sila ganun ka-sensitive sa ingay. Which is para sa akin positive siya. Kasi parang yung peace of mind mo, okay, parang ganun. Mararamdaman. No. Yes, yes. Sa pagkain naman, mura na, okay lang din naman sa pagkain. Like, kasi kung i-example mo kasi sa Philippines, no, parang sa Philippines kasi kung like example, so sweldo ka ng 500 a day. 500 na ba ngayon sa Philippines? I don't know, maybe, siguro mga 500 a day. Yeah, I think 500, so, sabihin natin 500 a day. So 500 a day yung sweldo mo. Tapos kung bibili ka ng ng isang Starbucks mo 250 na. So kalahati na yun ang sweldo mo. So Wala na yung yung sweldo kalahati. kalahati lang yung kalahati na nagastos mo na dahil sa Starbucks. Sa Germany kasi parang kahit mag-Starbucks ka, bumili ka ng manok, bumili ka ng hindi mo ramdam na parang
buong sweldo mo yung binili mo doon. Yeah. Parang, kumbaga yung sweldo, akma siya doon sa bilihin. Yeah. Mag-aaral ka pa ng good living. Mm-mm. Unlike sa na parang kahit mabali-bali na yung likod mo, ganyan-ganyan, pakiramdam mo, hindi ka pa, wala ka pa rin good living. Parang sabi nga nila sa Philippines, parang it's not living anymore, it's surviving. Surviving. Parang ano na, pay your daily life na you're paying your bills and yeah, food and Yun. at the end of the day, parang Ako wala ka naman naman ako, natitira. As a nurse, yeah, kapag nagko-work ka doon as a nurse. yeah, so free din naman ako dito sa Germany when it comes to yeah, lahat. Medication. Pero yung sa trabaho ko lang talaga. Nakakapagod. Ayoko na. Yeah. Yeah, pwede mo ba i-share kung saan ka nagwo-work right now? I mean, area. Ano ko ngayon, Plagyheim, Nursing ano, home, yes. Mhm. nursing homes, yeah. Sobrang hirap kasi yung routines dito, hindi ko in-expect. Kasi sa Philippines, hindi naman, nagbe-bedside tayo, parang hindi katulad sa Philippines na Mm-mm. pakain ka pa ng patient, mga ganun. Mm-mm. Diba? Parang ang hirap. Tapos ita-transfer mo. Tayo naman kasi, kahit sabihin mong 4 years yung course mo sa Philippines, hindi naman tayo naglilipat ng malalaking pasyente sa Hindi. wheelchair. Hindi Mm-mm. nagpapaligo. Pag Mm-mm. dito magpapaligo ka talaga ng patient. Mm-mm. So sa Germany po, walang mga relatives na lagi nagpupunta doon na papakainin or papaliguan yung pasyente. Lahat po gagawin ng nurse. So ikaw talaga yung from the start up to going to bed na ito-transfer mo yung pasyente to bed. Ikaw po lahat yun. So yun yung isa rin na kailangan natin ibigay as reality ng work as a nurse there, lalo na kapag sa nursing home. Even sa hospital, ganun din yung pagpapakain and then pag-serve ng food, pag-change ng beddings, paghuhugas ng pasyente, pag fiflege. So, gawain po ng nurse yun sa Germany. You know? Oo. Kaya talagang mahirap. It's not actually easy. Hindi ganun kadali yung yung work. Talagang pagod-paguran, di ba? Sobrang pagod. Tapos yung duty mo pa dito, 8 days, 7 days straight. Parang, may ano kasi yung Filipino na parang pag nag-abroad ka, konti na lang yung pasyente mo na hindi na mahirap. Yeah. Kasi sa Pilipinas na, humahawak ka ng isang warden. No, dito hindi ka magpapaligo ng pasyente. Sa Pilipinas, hindi ka magpapaligo ng pasyente. Yes. Hindi ka Yes. magpapaka. Parang mas nakakapagod pa talaga dito compare sa Philippines. Mm-mm. Swear. Kasi lahat, marami kang list to do, marami kang off-cabe, parang responsibility as well. Tsaka dito, yung trabaho dito, hindi pwede. Pwede na yan. Sa Pilipinas kasi pwede na hindi. Dapat talaga. Correct. Or, Oo, oo, dapat ganun. correct and precise as much as possible, sana accurate. Oo, yun yung hindi pwede yung basta-basta, di ba? Oo. Pwedeng, ano, May binabaran ng standard trabaho. talaga. Standard and quality. Totoo. So, pwede mo ba i-share yung salary range nung nag-start ka dyan na hindi ka pa recognize, yung nag-start ka pa lang? Magkano ba nung hindi pa ako? Parang, ungefähr, parang 2-2 2-1. Parang ganun. Parang 2,000 ganun. the gross salary. Neto na yon. Neto, okay, net salary na, 2,221. So, Baka. after mo makuha yung recognition mo, kasi dito pa sa Germany po, you need to recognize first your diploma. Kapag nagtrabaho ka sa Pilipinas, papunta mo ng Germany, it's either recognize na yon or maggagawa ka ng either 6 months training or proof or exam. The exam. So, yung sasahurin mo during the training, hindi pa siya as a nurse talaga na-recognize. So, after no, napasa na ni Otits yung kanyang nursing training, nursing Katniss yung akin, Katniss Prufong. Candice proof ang sa'yo. Yun sa kanya is exam. So, exam yung pinili niya. Exam pinili mo. So, Kasi, no, ang yes, pasong tsaka Katniss. yeah, Ang anpasong sa Kentnis. yung sa akin is Katniss Prufong. Kentnis yung pinili mo, which is the exam part, Hmm. di ba? Pero, narinig ko parang magkakaroon na rin ata ng ano sa Germany na wala nang ang pasong. Etong January. Para in Guns magiging Katniss Prufong na lahat. Again, magiging test na lang lahat. O mas maganda kasi mas mabilis kapag ganun yung exam na lang. So, yung salary tumaas ba na naging nurse ka na?
tumaas din, parang tumaas, tapos tumaas din yung responsibility. Siyempre, of course. Naging ano lang din siya, 2.9. 2.9, yeah, 2.9. Ang Ang net difference, salary is 2.9. 2.9, 2.8. Depende kasi kung may Sunday, Oo. Saturday ka. May Depende sa Sunday. mga differentials na nare-receive mo. So, ano Tapos yung kung may, salary ng kapag nurse na around ungefähr? kung fair, ano talaga siya, 2, 3. 2, kulang-kulang 3. Kulang-kulang 3. So, it's Sa city actually, ko, depende kasi sa city eh. Sa, depende actually guys sa city. Yeah. Depende sa city kung saan ka nag-work. But in Germany, ang tax niya is a whole. Whole yung tax. So, kapag ka single ka, yeah, unfortunately, mas malaking babayaran mo sa tax. But if you are married and may children ka, mas lower yung tax mo. ayun nga, 2.8, 2.9, parang gano'n. 2.829. Yeah. Which is Depende sa pasok actually, nun. di ba? Actually, malaki na rin in compare mo sa Pilipinas. Okay naman ako sa sahod. Like, Oo. Ah, ano. so, pwede ka na mag-Starbucks everyday now. Oo. Ang difference kasi sa Philippines, pag nag-Starbucks ka, kalahating araw ng sweldo mo, lagas na eh. Wala Dito na, parang di ba? Oo. Oo. ano So, lang yun, isang oras lang. Wala pang isang oras na pinasok mo yung Starbucks mo. No? Parang 5 euro ba? Tama. oo, di ba? So, you can save now. Masasabi mo na nakakapag-save ka and medyo naging lighter yung mga financial Kasi, nung first year kasi, nakabila akong lupa sa Pinas. That's good. That's nice. Wow. See, guys, 1 year pa lang yan sa Germany, ah. May lupa pa. Diba? Very good. Good Soon. investment. Yeah. It's important na, yeah, you invest your money, diba? Kasi ang hirap ng buhay natin, diba, ng OFW. Actually, swerte lang kasi talaga ako. Hindi naman lahat kasi yung iba din naman, parang kulang. Kasi magpapadala din sa Philippines. May mga iba pang mga anak. Depende rin kasi sa ano eh. Depende I mean, sa ako sa situation. free din ako. Oo, depende Pero sa... yung iba, syempre kung may anak ka sa Pilipinas, may pamilya ka, syempre mas malaki din yung kailangan mong i-save para sa sarili, ay para sa kanila. Mm-mm. So, So, yun. So, how do you find, in general na lang, yung German people? German people, ano sila, very reserved. Mga German kasi pagkabago ka sa trabaho mo, hindi ka papakailanmanan yun. Mm-mm. Hayaan ka lang nila. They will never ask you na ganito, ganyan. Pagka kailangan mo ng tulong, titignan ka lang nila. Pero kailangan mong magtanong. Kasi parang iniisip nila, kaya mo kasi hindi ka nagtatanong eh. Yes. Parang ganun. Pero in general, helpful naman sila. Pero bawal dito ang balat sibuyas. Kasi dito, parang, ano dito eh, pag kami nagawa ka, talagang ano sila, magbaburst out talaga sila. Ganun po yung salita talaga sila na. Oo, sasabihin po talaga nila, straightforward sila. Hindi sila yung babayaan ka muna or sasabihin sa ibang colleague. Straightforward po sila. Kapag mali talaga yung ginawa mo, ano talaga sa'yo. Sasabihin. Pero, with a difference between I don't like you as a person and I don't like what you did. Kasi pag sinabi mong I don't like you as a person, parang hindi kita gusto as a person. Pero kasi pag halimbawa, what you did there was wrong, is wrong, what was? Yeah, What you correct. did is wrong, sabi niya gano'n. Sabi niya, pero hindi ako sa'yo galit. Galit ako dun sa ginawa mo. Yeah. Magkaibang tema. Magkaibang tema yon. So, kapag ka-sensitive ka, hindi mo yun siya maiintindihan. But if you're open-minded and hindi ka masyadong sensitive, you understand na... And also, kapag ka mali ka, you have to accept it, di ba? Oo, oo. Kailangan talaga i-accept dito na kapag mali ka, you have to accept it. And you have to change the things na mali yung ginagawa mo. And And ano sila? Ano pa ba? Pag nakikipag-usap sila eye to eye, yeah, important sa kanila yon kasi it's a sign of, what you call that, respect or parang focus or attention. Ganun talaga eye to eye. Important. tsaka, ang napansin ko dito, kasi tayong mga Filipino, no, pag pinapagalitan tayo before, tumatawa pa tayo. Ganun-ganun pa tayo. Sa kanila, pagka tumawa ka, sabihin, parang relax, no? Hindi mo So, tinitake seriously. ang ganun. Ah, So, narealize ako, bawal pa. Nag-ganon.
That's the cultural differences, no? Yeah. Yeah. So, what's the best thing about working in Germany for you? The best thing I think is the insurance kasi parang dito, wala kang iisipin na pagka nagkasakit ka, baka may mangyari sa'yo, ganito, ganyan. And then, work-life balance, no? Kasi sa Philippines, ang katrabaho ako, anak lang ng Diyos yung may mga paid leave. Kasi contractual eh. JO ka, parang hindi ka anak ni Lord. Pag JO, Oo. ano ka, no, Kawawa work naman pag hindi anak ni Lord sa Pilipinas. Kasi pag hindi ka anak ng Diyos, wala, ano ka, ang mga meron lang yan yung mga anak ng Diyos, Oo. mga ganun. Oo. Yung And paid wala leave, kang yung paid leave. off, Yeah. walang ganun sa Pilipinas kapag ka JO ka lang. Yeah. So, sa Germany, meron kang paid sick leave, di ba? Yeah. Kapag ka sick Tapos, ka, paid ka. may urlaub ka, may bakasyon ka, 45 yung amin, 45 days. 45 days. Kung alam ko, oo, Ang 45. dami Kasi ah. talaga akong Ang marami akong dami sobrang, mong holiday. 45 yung akin. Kasi 45 marami days. akong oras. Kasi nag-night shift ka rin. Oo. Yeah. Kasi kapag night shift ka, may additional ka mga urlap or holidays. Holidays. So, wow, ang dami mong holiday, 45. Na-experience ko lang pinakamarami, 36. 45 yung akin last year. That's good. And Ay, it's this year, paid. 45. Paid holiday, guys. 45. So, Kaya ako nakauwi ng Philippines 30 days, tapos may natitira pa akong 5. kaya, di ba? Oo, kaya. So, ano naman yung mga ma-advise mo sa ating mga fellow nurses na gustong pumunta ng Germany or nag-iisip na pumunta ng Germany or yung mga nandun na sila sa processing, yung palis na or nag-aaral na ngayon ng kanilang German language. Well, kung kinaya ng iba, kakayanan mo din. Pero, no kasi English country. Joke lang. Yeah, correct. Yeah. Hindi kasi, They need to parang, accept that, di ba? kung ako kasi, kung halimbawa meron akong pamangkin or meron akong friends na pupunta ng Germany, parang, gusto ko mag-Germany, parang ganito. Parang ayoko nang madanas yung, hindi, grabe kasi, grabe talaga yung mental, dito, mental challenge talaga, which I'm so proud. Iba kasi talaga pag may language barrier. Kung kaya mo na sa English country ka makapag-apply, na I think mas magiging einfacher yung transition, dun ka. Pero last resort mo yung Germany. Feeling ko lang. I don't know pero yeah, kung kinaya naman ng iba, hindi kakayanin mo din. Ganun. Ganun. So do you see yourself living and working in Germany for a longer time or Nung before kasi nandito ako sa Germany, no, parang hirap-hirap ng language. Parang sasabi ko sa sarili ko, bakit pa ako nandito? Hirap-hirap ng lengguwahe. Hindi ko nga maintindihan yung cancer dito, ang diagnosis, Krebs, parang ibang-iba, di ba? iba talaga? Parang ibang-iba. Sabi ko, parang nandito ko, hindi mag-aano lang ako, pupunta ako ng US, parang ganyan, or ng UK. Pero nung nakapag-adjust naman na rin ako, parang at this point of my life, parang okay, let's give it a try. Oh. Ang hirap na naman kasi na magbabago ang process na naman, panibagong ganyan na Yes, naman. bago na naman, no. At least nandiyan ka na and then So okay sa question, yes, siguro nakikita ko pa na mas mag-i-stay pa ako na longer. mas longer. Mas longer. So, yung first few months talaga yung pinakamahirap, 'di ba? And then kapag na For 6 months, yun yung first struggle mo. 6 months, pag medyo na pagdaanan mo na yon, na encounter mo na yon, lighter na, 'di ba? Medyo nagla-light na. And of course, you have to integrate yourself sa German culture. And, Totoo. well, thank you so much for sharing your journey and for sharing some information with us. Grabe, nakakatuwa. Naaalala ko yung mga first few months ko sa Germany. Naaalala ko sa mga kinakwento mo. And it humbles me to know some people like you na talagang nagpupursige and talagang they really want to try hard and to integrate and also to grow, 'di ba? Yung mag-grow yung skills and then talagang fight lang. So, Yeah. thank you for your time. Yung marami pa akong kakain na kartofel. Wag ako kag-adjust. Yeah, napanood ko yun, yung sinabi sa ni tita.
Yeah. Kaya nga. Katokan ko is potatoes. So, potato is the major food, parang major food sa Germany, hindi rice. Kaya marami pa siyang kakainin. But you can do that and kaya mo yan. And Thank you so yeah, much. yeah, yeah. And yun, keep inspiring and keep motivating people. And meron po siyang TikTok account. Otits yung name niya. Super Audit 01. fun. Ha? Otit01, sorry. I'll put on the description. Ano lang, walang kwenta yung TikTok. Pero fun siya, nakakatuwa. Parang kapag ka gusto mo lang ng light, mga videos, nandun yung mga videos niya about Germany. Nung ma-add ko lang, no, before kasi no, pag nasa Philippines ka, tapos makikita mo yung mga OFW na parang ano ba naman to, nagaganto-ganto sa TikTok, ganyan-ganyan, parang ganun. Parang nakokornihan ka pag nasa Pilipinas ka. Pero kasi guys, pag nandito ka talaga or you're working abroad, lahat talaga na makakapagpasaya sa'yo, makakapag-divert ng lungkot mo gagawin mo. So, maintindihan mo, kaya pala sila ganun. Correct. Yes, yes. Yeah. For fun lang naman ginagawa natin, di ba? And also, we're sharing information as well, di ba? Yeah, we Marami share akong natulungan. Meron information. nag-share din ako ng agency ko about kung paano ako nakapunta ng Germany sa TikTok. Tapos ayun, on process na rin siya. Tapos nakita niya yung link dahil sa akin. Di ba? See, oh, di ba? And you help people as well, di ba? You're inspiring them, also you're motivating them. And sharing your journey, di ba? Kasi iba-iba naman tayo ng journey. Baka merong isang nanonood dyan na nakita, oh, ganun pala. And then they understand, di ba? Yeah. So, thank you so much sa time mo.